Good morning. Pagkape muna tayo mga gay. Mga kachismosa. Tayo magkape naman mga kachismosa. Anak eh. Matulog pa ng mga kachikan ko sa loob ng bahay. Ang mga bibig ko matulog pa rin. Wala, aga-aga ngayon. Kaso nakaalala lang ba ako? Alala ko kasi dati. Dati yung papa ko, masyado kasi akong papas boy. Papas boy talaga ako dati. Gusto ako dati sa aming kapatid. Kaya lang, ayoko nga maging bunso kasi gusto ko magkaroon ng kapatid na babae. Tapos, tagal na taon bago ako nagkaroon ng kapatid na babae. Kaya puro tatlo ang kuya ko, tatlong kuya. Ako lang yung babae. Kaya ang mama at papa ko, lalo ng papa ko, masyado lang yung sa akin. Kaklose ko niya ng ganun, Tapos yung papa ko, yung medyo elementary yun, mga ganun. Kasi gusto ko pala magkaroon ng kapatid. Hindi ako nag-ano, okay lang sa akin kasi isa na ako babae. Pero ayoko, gusto ko marami akong kapatid na babae. Tapos, ang papa ko, sinama yung mama ko na pumasok sila simbahan na yung mga samahan ng mga mag-aasawa. Parang halos lahat yata ng mga grupo ng magulang ay mag-asawa sumali sa mga grupo-grupo sa simbahan din. Para magkaroon siya ng anak, para magkaanak uli yung mama at papa ko. Tapos yun, ang laging pray nila kay Papa Jesus kahit saan man sila pumunta. Ang pray nila na magkaroon pa ng anak. Kaya ilang taon na ako noon. 4 years old, ganyan, nakakaintindi na ako. Pero dahil pa na ako ng kapatid. Kahit isa lang, ganun. Tapos, kaya lagi ako kasama ng mga kapatid ko pag napupunta sa mga simbahan. Minsan may mga samahan na napunta sa ibang simbahan, sa ibang lugar, kasama yung mga mag-asawa, ang mga kasama nila, yun. Tapos, natuwa ako kasi nagkaroon ng anak yung tatay ko, nagkaroon yun. Tapos, lagi ko kita kung paano ilabas ang baby. Oo, yung sumunod sa akin, parang matigok na rin yung dati kay katabaan. Oo, baby pa yung parang mataba. Naalala ko kasi. Buti na lang, na ano pa rin siya, na, tawag dito, pinapalo talaga ng lola ko. Ewan ba naman, sa talaga naman naalala ko ngayon, mga sinaunang panahon, ewan ba naman yan. Mga kapalang yan, ko mga naalala, pero mga noon ko, sila una, kaya mga kilala ko, yun, nagkaroon ako ng kapatid nun, kay Tintin. Kaya close kami dati ni Tintin, kasi lagi ko kasama yun, pag napunta ako sa school, kasama ko yan dati, kaya nag-aalaga. Tapos, pag simbahan kami, kaya hawak ko yung kapatid ko, kasi, siyempre, siya sumunod sa akin eh, sobrang kakaayos-ayos, ay hindi tomboy din ako pag puta. Kaya babae pa naman lang ang paayos ko, kaya kaso ending, tomboy pala. So ngayon, yung sumunod ko kay Tintin, nagkaroon naman pa ng mga babae. Tuntuan naman kami, hanggang sa nagkaroon pa ulit ng anak, tapos nagkaroon ng babaeng kapatid, tapos lalaki na bunso. Kaso, hirap lagi ang nanay ko ngayon, lalo na sa pinakahuling-huli sa kapatid naming bunso, lalaki. For the first time, nagpaano siya sa ospital, doon siya mga anak. Okay? Kahit anong gawin ng lolo ko dati, sobrang ka-high blood. Alam mo, laging alaga sa, nanganganak na. Ang nanay ko, pagpagana yung mukha, puro na, yung dugo-dugo na, tsaka ilong, dugo-dugo. Dinala talaga sa ospital kasi hindi na makalabas yung bata. Sobrang pati ka-high blood ng mama ko. Oo, buti na lang, sa awa naman ng Diyos, nakalabas yung bunso, naming kapatid. Tapos ang mama ko sa dinig, salamat ng Diyos at naging nanay ko noon kasi naging okay sa pag-anak ng kapatid kong bunso. Yun, kaya sa ending, yaya ko lahat, po mga alaga. Samantalang nun, wala akong kapatid. Masaya ako hindi naman masaya nun. Kumbaga noon, yung mag-isa lang akong bunso, talagang alaga ako ng mga kapatid ko. Tapos, alaga ako ng papa ko, lalo na yung papa ko. Kaya yung papa ko kasi masyadong mama's girl yun eh. Papa's girl kasi ako. Kaya, ang ending, kahit ako nagkaroon ng maraming kapatid, okay lang din. Wala naman problema sa akin. Kaya lang ending, problema. Hanggang ngayon ako pa rin mabantay, nag-alaga. Ay, di puta. Tapos yun, papa ko, papa's boy nga ako. Ang pasalam ko sa tatay ko, lagi yun nakaano sa akin pag nagkaroon ako ng boyfriend dati. Wala lang siya salita. Basta inaasikaso lang papasok sa trabaho, luto, gisingin ako. Ayun, ayoko lang kasi sa jowa na yun dati. Kasi ang nanay ko, ewan ko ba naman, napakipikis ng nanay ko. Ang ending, wala, parang nakapaglaro lang ako ng parang sobrang inis din. Tapos, sobrang close ko sa tatay ko dati. Nagtanan kami ng naging relasyon ko. Nagtanan kami. Tapos, umalis ako sa bahay ko. Sabi ng kapatid ko isa, ang close ko kasi yung kapatid ko bunso. Ay, kapatid ko sumunod sa akin, si Tintin. Tapos, minsan, inaano niya ako, ate, uwi ka na sa bahay kasi si papa may sakit-sakit. Ang naging problema ko kasi, yung tatay ko dati, laging nagkakasakit, ang kakaalala sa akin. Siyempre, malaki na naman ako sa totoo lang. Kaya nanay ko kasi sobrang higpit. Ngayon, nagpapasyal ako gawa ng tatay ko kasi lagi may sakit. Tapos nagawa lang nanay ko, at galit na sa akin, kaya kapag-relasyon dyan. Hinayaan na lang, na makasama ko yung relasyon ko dati. Yun, sinama ko sa bahay, dito kami sa kwarto, ganun. Kaso, di puta. Ang ending, ang lalaking karelasyon ko ay isa rin, sira rin wala kwenta. Siyempre, kung nagawa ko lang din naman dati, kaya para lang maano sa tatay ko. Ay, sa nanay ko, kay sobrang higpit ng nanay ko dati. Tapos talaga yun, sobrahan lang ba ako. Kasi hindi ako maging masaya. Hindi, puro alaga ng anak, alaga ng ganito, alaga ng anak. Ng mga kapatid ko, oo, wala ako nag-aano sa pangaling ang babae. Kaya nilayasan ko na lang dati, para makapagpasaya ako sa sarili ko, ganun. Pero nanay at tatay ko, lagi akong inaasikaso, kahit na ganun ginagawa ko. Tapos, umiyak sa bahay nun, gawa ng magkakasakit yung tatay ko. Tapos, sa mga time na nawala ang tatay ko dati, namatay yung tatay ko. Pag ako nagtatrabaho dati nun, nananaginip ako kasi nga, oras ng trabaho ko, papasok ako sa trabaho, kaya nagigising ako kasi ang papa ko, gigising ako. Kain ka na, papasok pa. Pagpasok ko, ang ending, patay na pala yung tatay ko. Pero lagi nakabantay sa kumbaga sa totoo lang, pinapaalaga pa rin niya. Ako kahit namatay yung tatay ko dati, sa oras ng trabaho, sa oras ng, siyempre, diba, ano pa tayo, may oras-oras, may oras tayo, sa cellphone, gano'n, na, siyempre, maliligo pa, makakain pa, kahit papasok ng trabaho. Yun, kahit namatay yung tatay ko, naging ganun siya sa akin tuwing ako papasok. Salamat din naman kasi kahit paano nawala siya. Yun, naalala pa rin niya ako. Kaya ang papa ko, mahal ko. Yun, parang kalilak na lang ako, ha? Goodbye na lang, baka lang maiyak pa ako, di puta. Bye-bye.